victory over my life. I declare victory over my family. I declare victory over my health. I declare victory upon this church. I declare victory upon this nation because I have the Lord. I have the Lord in my heart. Praises be to you, God. Praises be to you. Hallelujah. Basta't ikaw ay kasama, Panginoon, meron kaming tagumpay. Meron kaming tagumpay sa iyo, Lord. Hallelujah. And to you be all the praises, all the glory, and all the honor. And all God's people say, Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Good morning po. Good morning. Good morning po. And so, proceed po tayo sa ating giving. May gusto lang po akong i-share. So, yung messages po natin na pinipreach every Sunday, di ba, constant po yan, nagbabago, iba-iba, may mga theme tayo. Pero yung constant lang din na message na pinipreach dito every Sunday is yung message about giving. So, kadalasan, parang nai-immune na tayo, parang pumapasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. So, parang ganun yung nangyayari. Pero I want to share yun sa James 1 verse 22, sabi doon, "But don't just listen to God's word, you must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves." So, dapat po yung mga mensahe, messages about giving ay hindi lang po natin basta naririnig. Dapat, meron ding action. So, baliwala po yung messages ng messenger kung wala naman tayo nung application. So, marami po tayong ways para magbigay po. Meron po tayong online bank transfer, pwede po GCash, pwede pong PayMaya, and pwede rin po na mag-drop tayo ng ating envelopes doon po sa ating tithes and offering box. And reminder lang po pala, yung mga pledges po natin, na, di ba nag-pledge po tayo ng Thanksgiving. So, ayun po, reminder lang po na commitment po natin yung mga pledge na yung kay Lord. So, ibigay po natin. Ayun po. Salamat. Amen. Good morning, church. Good morning, everyone. So, we have our po. So, for our physical service po, we have three time slots po. One in the morning at 10 a.m. and one in the afternoon at 5 p.m. We also have for region po at 11:30 a.m. So, we encourage you to come and invite your families and friends po. For our Prague team training and equipping, November 30 po yan, at 10 a.m. to 2 p.m. Lapitan nyo lang po si Sister Avic for more details po. Other than that, we encourage you to join in our cell group. Magpa-register lang po kayo kay Ate Avic. This is our chance to engage po, to engage ourselves po sa mga ganitong training ng ating church. Hayaan natin gamitin tayo ni Lord. You can look for our cell group leaders po. Nandyan po si PJ, Pastora Giselle, si Pibel, ang ating pinakamagandang Sister Jock, Brother Paulo, Brother Jamir, Brother Jeric, Sister Kat, Sister Ana Chubenko, si Mami Baby, Sister Avic, si Brother Dennis, and Sister Kim. So at ang pinakahihintayan ng lahat, ang ating Christmas party. Sa December 17 na po yan, 4 p.m. po dito po sa ating church yan. For more details po, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page. So, ayun po, let's prepare our hearts as we hear the Word of God. Let's welcome ang ating pinakapoging pastor, Pastor Anthony Cunanan.
Amen and amen and amen. Thank you, Sister Shayan. Muli, pwede bang batiin naman natin yung mga katabi natin ng isang magandang umaga? Para naman tayong magkakaiba, no? Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakagaganda nyo po at napakagagwapo ngayong umaga na to. Ang sarap nyo pong tingnan mula dito sa taas. Amen and amen and amen. And pwede ko po ba kayo ulit maimbitahan na tumayo? And let's just invite the presence of God. Hallelujah. Let's just lift the Lord into our hearts. Lord, salamat. You're worthy in this place, God. Lord, you're worthy, Jesus. You're beautiful, Lord. You're beautiful, Lord. We commit to you, Lord, God, the word today, God. And I pray, dear Holy Spirit, that you will move around this place, Panginoon, na babaguhin mo ang buhay ng bawat isa, Lord. I pray, Lord, God, na every heart, Lord God, ay magiging matabang lupa, Panginoon. Lord God, na bawat buto na matatanim, Panginoon, ay mamumunga, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Lord. I pray, dear Holy Spirit, for the Spirit of truth and Spirit of revelation to be released in this place, that people will know your word and that people will do your word, Panginoon. And salamat po, Panginoon. I commit to you everything. Itago mo ko sa iyong likuran. Ikaw lang ang maluwalhatian, Panginoon, at mapapurihan, Panginoon. Lord, we honor you and we bless you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari na po kayo makaupo. Salamat po. Ngayon, medyo kailangan ko po ng audience impact. Kailangan ko po ng mga sagot nyo. Nagsisurvey po kasi ko. Kapag narinig nyo po yung salitang puso, ano po ang unang pumapasok sa isip nyo? Dito sa bandang kaliwa. Love. Dito sa bandang kanan. Bawal mangopya. Talagang tinagalog lang no? Kapag narinig po natin yung salitang puso, madalas talaga love talaga yung naisip. Huwag po kayo mag-alala, hindi po February ngayon, hindi po tungkol sa love life po ang aking ipipreach. Pero madalas din, kapag sinabing puso, naisip natin, delikadong sakit. Tama, ano? Pag sinabing may sakit sa puso, naku po, Diyos ko po, Lord, para talagang tatawagin lahat na. Meron tayo dito mga survivor, no? Nakapakabuti ng Panginoon, amen. And I declare ngayon that even ang mga puso ng taga-Cornerstone ay magiging malusog, amen, and protected, amen, amen. And pag sinabi ding puso, it reflects yung emotion, no? It reflects yung mga pakiramdam natin. And madalas pag sabi talagang puso, love life nga yung naiisip no? Tuwan-tuwa po yung mga kabataan pag tungkol sa love life po yung pinipreach ko lagi. Lagi sila tuwan-tuwa. Talagang ganadong makinig pag yun ang sinasabi ko. Pero alam din po natin that pag sinabing puso, ito yung physical na parte ng ating katawan. Yun nga yung, it is one of the important part ng ating, lahat naman mahalaga, pero mahalaga ang puso. Kaya sabi, alagaan ang puso. Eat healthy. Parang di halata sa akin, parang PA, wala kang karapatan magsalita nun Amen. Amen. And kapag sinabi ding puso, ito yung pinakapagkatao natin. This is the innermost being na meron tayo. And marami pong iba-ibang definition pagdating sa puso. Ewan ko, meron pa nga pong sinasabi na huwag kang Kristiyano sa nguso, kundi dapat sa puso. And today, let us discover what the Bible says about the heart. Nag-preach na po si Pibel, nag-preach na po si PK about the heart. Ang series po natin ngayon ay tungkol sa puso. And simplihan lang po natin yung title ng mensahe ko ngayon. Ang title po ng mensahe ko ngayon ay Ang Puso. Bow. Ako'y tutula. Di po ako tutula. Sa pag-aaral po ng salitang ng Diyos, may isang technique po, isa sa mga technique na ginagamit on how to interpret the Bible para mas lubos nating maunawaan and para mas makita natin what is the real meaning at mas malalim na kahulugan ng sinasabi ng Biblia. And ang tawag po dun sa technique na yon ay law of first mention. Pwede ba? Yan, law of first mention para alam nila, that's one of the technique na ginagamit to interpret the Bible. Ano ba yung tinatawag na law of first mention? Ang law of first mention po, ito po ay guideline sa pag-aaral ng Bible na kung saan ay hahanapin mo kung saan unang ginamit yung isang salita. Saan unang ginamit? Saan unang ginamit sa Bible? O saan mo unang nakita sa Bible yung salita? O sige, para mas maunawaan natin, example, worship. Yung salitang worship, kapag po hinahanap nyo, ngayon talagang digital era na, pag sinearch mo sa Google, napakadali na lang. And kapag tinype mo, when is the first time
time na nakita ang salitang worship sa Bible, makikita niyo po yun sa Genesis chapter 22. The context po ng Genesis chapter 22 is iaalay po ni Abraham si Isaac. So, kaya ang naging definition or naging interpretation ng salitang worship is laging may kaakibat na pag-aalay at sakripisyo. So that's the law of first mention na kung saan, kung kailan unang nakita yung sa isang salita, yun ang nagiging foundation ng meaning niya. So ngayon, gagamitin po natin yon, yung technique na yon to interpret what is the heart pagdating sa salita ng Diyos. At saan nga ba unang ginamit ang salitang puso sa Biblia? Handa na po ba kayo? Amen, amen. Basahin po natin sa Genesis chapter 6, verse 5 to 6. Meron po ako inihanda at pwede po ba tayong tumayo at paggalang sa salita ng Diyos? Basahin po natin. Nababasa naman po, nilakihan ko na. Yan, nilakihan ko na po eh. 1, 2, 3, go. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Pagpalain ang salita ng Diyos, salamat po, maaari na po kayo makaupo. The word heart ay unang ginamit sa verse 5 ng Genesis chapter 6. And there, ngayon, mayroon na kayo talagang, alam mo ba kung saan unang ginamit? Pwede na kayo mag-ano, saan unang ginamit yung salitang puso sa Bible? It's on Genesis chapter 6, verse 5. And makikita po natin dito na sa magkasunod na binasa natin, sa magkasunod na verse na binasa natin, the verse 5 and the verse 6, dalawang beses agad binanggit yung puso. Yung una ay yung puso ng tao na sobrang sama. At pangalawa, yung puso ng Diyos na nalulumbay. Grabe ng lalim ng lumbay, no? Hindi lang yun basta lungkot di ba? Pag lumbay parang talagang nalalambot ba? Parang ganun ba? Naghahapis, talagang matindi yung emosyon na yon. And we can see here that from the verse 5 to verse 6, dalawang beses na ginamit agad yung puso. So the first and the second na mention ng salitang puso ay magkasunod at kung saan parang nagkaroon ng comparison na yung puso ng tao at yung puso ng Diyos. And imagine this, na simula pa lang nung unang magkasala si Eva at si Adan, napatalisik po sila sa hardin. Sa hardin po ng Eden po. Nagpapatawa lang po ako para hindi po kayo naantok. Garden of Eden. Pero imagine this, that maraming taon nang lumipas from Genesis chapter 1 na kung saan nilalang ng Diyos ang tao papunta sa Genesis chapter 6. Daang taon po ang lumipas nun. And imagine this, from Genesis chapter 1 at kung saan pumasok yung kasalanan dun sa mga tao, nakita natin dun sa Genesis chapter 6 na kung gaano naging kasama yung puso ng tao. And that's not how the Lord designed the heart. Kasi kung sa hardin naman po ng Eden, wala po tong gulo, no? Wala pong negative feelings doon. Puro kasama lang po nila doon, lumalakad ang Diyos, nandun po ang Diyos. Nakahubad pa nga sila, wala silang pakialam eh. Pero dahil pumasok yung kasalanan, nagkasala ang mga tao, pinatalsik sila sa hardin ng Eden. And imagine this 100 years from Genesis chapter 1 to Genesis chapter 6. Ganun, naging napakasama ng puso ng mga tao. And sa unang paggamit ng puso sa Bible, makikita natin na my first point, o actually din, ang ating isip ay parte lang ng ating puso. Basahin ko po ulit sa verse 5, sabi po dito, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Makikita din natin to sa sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 9 verse 4. Ang sabi naman sa Matthew chapter 9 verse 4, ngunit palibhas ay alam ni Jesus ang kanilang mga inisip ay sinabi niya, bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? So, it means that yung isip natin ay parte lang ng ating puso. Ibig sabihin, di ba kadalasan may kasabihan na kung ano
Ang nasa puso mo, sundin mo. Kaya imagine din, sinabi din ni Jesus na kung ano yung laman ng puso mo, your mouth speaks. Pero yung laman din ng isip mo is the reflection. Ang galing. Napakatatalino talaga ninyo. Yung laman ng isip natin is the reflection of what really inside of us. Kaya kung ang naiisip mo ngayon ay pagkain, yun ang laman ng puso. Hindi po. If what's the inner thought that you have, ay yun ang laman ng puso mo. Tama naman, di ba? Pag ang laman ng puso mo ngayon, ay gusto kong mag-bless ng tao ngayon. Di ba? Ganun nag-uumapon, naiisip mo na kung paano magpala ng ibang tao. Di ba? Kung paano ka magiging pagpapala sa iba. That's your heart. Madali naman makita eh. Madaling makita yung puso doon sa action natin. And hindi lang how the way we think, but how the way we act. Makikita yung puso natin. And ang ating puso is our innermost being. It is our mind, it is our will, it is our emotion, and it is our conscience. So, technically, talagang sobrang halaga po ng puso. Kung makikita po natin, pinatunayan po dito that even our thoughts ay bunga lang pala ng ang laman ng ating mga puso. And kaya pupunta ako sa pangalawang point natin, na ang pangalawang point is, ang puso ang nag-udyok sa Diyos na lipulin ang lahat ng buhay sa mundo. So para bigyan kayo ng konteksto, basahin po natin sa Genesis chapter 7. Ito po yung kadugtong naman nung binasa natin kanina. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y malulungkot sa nilalang ko sila. Amen. Imagine this. The heart became the trigger point kung bakit napagdesisyonan ng Diyos na lipulin ang tao nung panahon ni Noah. Genesis chapter 6 ay ang verse na kung saan sinabi ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbaha nung panahon ni Noah. In the same chapter, doon unang minention yung salitang puso at ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbaha at nilipol ang mga tao ay dahil sa puso. And in that point, makikita natin how important the heart is. Imagine yung puso. Dahil yung puso ng mga tao ay naging sobrang corrupt, naging sobrang evil, wala nang kinikilalang Diyos. Sobrang nalungkot ang Panginoon. And that triggers Him na para lang maisalba yung sangkatauhan. Kailangan niyang patayin ang lahat ng tao at si Noah lang muna ang matira. Sila Noah, ang pamilya lang muna ni Noah. Maaring naisip natin ang kwento ni Noah o yung kwento ng baha ay pang Sunday school. No, napakalalim po ng kwento na to. If we can really dig in sa salita ng Panginoon. And imagine this, na because of the evilness of heart, sabi dito, nalumpay yung Diyos. And because of that, pinatay ni Lord lahat ng buhay dito sa lupa. Ano lang tinira niya? Mga pair, di ba? Mga pair. Mga pares-pares lang yung pinapasok niya sa arko. And this means na ingatan po natin ang ating mga puso na makorap. Ano po bang naging dahilan kung bakit naging masama yung puso? Because of sin that enters. Yung sin na nagkasala po sila Eva at Adan. Basahin po natin sa chapter 6 verse 1 to 4. Ito po yung pinanggalingan para alam po natin yung kwento. Sige po, sabay-sabay po tayo ulit. Nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman, subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yon at kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao.
At ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, ang mga bantog na mandarigma. Ito po yung pinanggalingan na verse nung binasa natin kanina kung saan unang minention yung salitang puso. Medyo misteryoso po at matalinghaga po itong binasa po natin. And ang nangyari po dito, yun nga, from Genesis chapter 1, alam po natin na mahaba pa ang buhay ng mga tao noon. Sa Genesis chapter 5, nandun po yung genealogy ni Adam, na kung saan puro listahan ng mga tao na kung saan nabuhay ng 900 years, 800 years. Ano, binabasa niyo pa yon? Pero binabasa ko yon. Marami, may revelation din po dun eh. And because of that, makikita natin dito na because of sin, nabawasan yung lifespan ng tao. Imagine this kung 800 years kang buhay, no? Tapos yung asawa mo, talagang buryong na buryong ka na sa asawa mo. Eh, tawa si pare, oh. Buryong na buryong ka na sa asawa mo. Tapos, pa 800 years mo kasama. Di ba? Sawang-sawa ka na sa asawa mo. Pero, ganito po yung nangyari noon. That from Genesis chapter 5 to Genesis chapter 6, nakita po natin na because of sin, na-deteriorate po yung lifespan ng mga tao. Nabawasan. And nung mga panahon na po ito, nagmumultiply na yung mga tao, napopopulate na yung mundo. And eto po yung naging kasalanan ng mga tao. Why? The Lord, bakit nilupil ni Lord yung mundo nun? Bakit niya nagpadala siya ng baha? Yung anak ng Diyos po, the sons of, medyo talagang Bible study tayo ngayon pero the sons of God, kasi sa English po, sons of God yung anak ng Diyos. Tama naman, sons of God. Yung sons of God po, ay hindi po sila yung mga typical na tao. May tinatawag pong Septuagint. Na yan talagang, pag baka naka-encounter nyo na yun, Septuagint. Ang tawag po doon sa Septuagint, yun po yung pag-translate ng Hebrew is the Old Testament, to the Greek translation. So, from Hebrew to Greek, ang tawag po doon, Septuagint. Hindi ko na po nailagay, Septuagint. Kapag tinranslate po yung salitang sons of God, patungo from Hebrew to Greek, ang translation po is angel or fallen angel. Kaya bakit kayo magtataka? Bakit ginunaw ni Lord yung mundo kung nagkaroon lang naman ng pag-aasawa? Kasi po, ang nangyari po is nagkaroon po ng parang sa crossbreed. Parang nagkaroon ng crossbreed, kumbaga sa aso, nagkaroon ng crossbreed na kung saan the fallen angels, alam na natin kung sino po yung mga fallen angels, sila yung mga nag-alsabalutan sa langit at binato dito so imagine this, nagkaroon po ng sexual relationship, naging mag-asawa po yung anak ng mga tao at anak ng the fallen angels. Hindi natin alam kung paano yun, angel nga sila. Hindi pa po rin mapaliwanag po yun ng Bible, but this is one of ito po yung isa sa mga hindi po theory ang tawag, isa po sa mga pag-aaral na ginawa ng mga Bible scholar. Kasi, ang iba pong translation is, yung anak daw po ng mga Diyos ay galing sa lahi ni Cain. Sino po si Cain? Yung matakaw po. Lahi po ni Cain, siya po yung pumatay kay Abel. Kay Abel. Yung matay kay Abel. Tapos si Seth po ay, yun daw po yung anak ng mga tao. Pero may butas po dun sa sa theory na yun. Why? Because bakit gugunawin ni Lord yung mundo dahil lang dun sa pag-aasawa ng mga tao na yun? Hindi yun masyadong naging big deal. Ang naging big deal is because the marriage po ng anak ng Diyos, which is the fallen angels. At kaya po ang sabi dun sa binasa natin, ang naging inak nila ay mga higante. Ngayon po ba may nakikita po kayong higante? Wala na. Elepante na lang. Pero wala na po tayo nakikita ng higante. Why? Dahil nilipol na nga, di ba? Wala na po. Hindi natigil po yung intermarriage po ng sons of God and ng mga anak ng Diyos na babae. Why? Bakit po mahalaga kay Lord yun? Bakit doon nag-grieve yung heart and nag-trigger yun para gunawin yung mundo? Is because it's one of Satan's plan para hindi po mapanganak ang Panginoong Jesus. Imagine this, dahil alam ni Satan na ipapanganak ang Messiah na magiging Panginoon natin at tagapagligtas, doon pa lang, sa unang pagkakalalang pa lang ng Diyos, ng tao,
ay tinatry niya ng stop yung propesiya at yung plano ng Diyos na ang magsasalba sa atin sa mga kasalanan ay ang Panginoong Hesus. Why? Kasi po, kung ito po ay nangyari at hindi po ito napahinto, baka tayo po ay may mga lahi na ng fallen angels, no? Imagine the human and the fallen angels, ay baka wala na. Wala na panggagalingan si Lord na DNA talaga ng tao. So, talaga nakakaantok ba yung mensahe ko ngayon? Pero that's how the Genesis 6 is all about. As sinabi din dito na yung 120 years, hindi po yung lifespan ng tao. It's from the day that the Lord ay nakita na sobrang sama na ng tao, 120 years po up from that, is doon po pinadala yung baha. So that's not the life. Kaya magkataka kayo pag nag-search kayo, Lord, hindi totoo yung ano mo kasi meron na umabot ng 122 eh. So hindi totoo pala tong Bible. Kaya because it's not the 120 years old po yung lifespan ng tao, but it's the 120 years yung propesiya po na ang gugunawin po ng Diyos yung or papadala po yung baha 120 years from that day na sinabi ni Lord. And meron pong gustong emphasize ang Panginoon dito sa ating mensahe ngayon. I believe God wants to emphasize here ay ang tungkol sa pag-aasawa o marriage. Imagine this, kung gaano yung marriage ay naging dahilan na mas lalong makurap ang puso ng mga tao. Kaya doon pa man ay matindi ng sinasabi ng Panginoon that don't get married to unequally yoked. Doon pa lang sa New Testament. Pero noon pa man sinasabi ng Diyos, huwag kayong makipag-asawa doon sa mga hentil o sa mga hindi natin lahi. Sobrang tindi ng mga utos ng Diyos pagdating doon. Kung, di ba pag nagbabasa po tayo, ngayon babalik ulit tayo sa Old Testament paglipat ng taon. Pag binabasa po natin yung Bible. That's why, ganun kalaki yung puso ng Panginoon pagdating sa marriage. And alam nyo, may nag-trend ngayon sa social media na sinasabi that marriage is a piece of paper. May in-interview basta may in-interview po, ang sabi, marriage is a piece of paper. Pero makikita natin dito na dahil sa pag-aasawa, ginunaw ng Diyos ang mundo. Kaya ang gusto ko pong sabihin ngayon that marriage is not just a piece of paper. It is God-established matter. Cornerstone, Marikina, I just want you to really idigdig natin sa ating mga puso. Mahalaga po ang kasal. Mamaya ipipreach ko po to sa mga kabataan. Talagang pag kayong Why? Because there's a special blessing pagdating po sa marriage na hindi po nakikita ng bawat isa. Kaya mahalaga po, I believe that mahalaga na sinabi ng Panginoon dito na that marriage is really important. Yun yung isa sa mga naging dahilan. Why? Pinadala niya yung great flood. Ang maganda dito, dahil sobrang sama ng tao sa mundo, meron pa rin naniniwala kay Lord, and that is si Noah. No? Kaya meron pa rin remnant si Lord para tayo maliligtas. Ano po ang lesson natin sa atin ngayon ng Panginoon? Huwag po nating hayaan yung puso natin na maging matigas. Dahil sa kasalanan at sa mga gusto nating gawin sa buhay. Baka hindi natin namamalayan na sa paggawa natin ng mga gusto natin, nakalimutan na pala natin si Lord sa buhay natin. Ganun po yung nangyari sa mga tao. Hindi naman po nila instantly nakalimutan ng Diyos eh. Just because patuloy nilang sinunod yung kanilang mga gusto. Gagawin ko tong gusto ko. Hindi, gusto ko naman lang mag-inom eh. Gusto ko lang makipagkabit. Gusto ko lang naman magganto. Gusto ko lang sumunod. Gusto ko lang gawin tong mga bagay na to. And because of that, paulit-ulit na susunod yung kagustuhan natin, o paulit-ulit na susunod yung kagustuhan nila, it makes their hearts na maging matigas. At because dahil nagiging matigas na yung puso, hindi na nila nakikilala o nakakalimutan na nila ang Diyos sa buhay nila, unti-unti. And that's how important heart is. Kaya po, even sinabi din sa Proverbs, that guard your heart above all else.
Protektahan mo yung puso. Because everything is flowing out of our hearts. Ano po yung mga dinidil ni Lord sa atin, sa ating mga puso ngayon? Baka may galit ka pa sa kapitbahay mo. O baka may galit ka pa sa nanay mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga anak mo. O baka mayroon ka pang dalahin, baka may naisip pa ditong pumatay. Hindi ko masasabing may mamamatay tao dito. But sometimes we have these thoughts na gusto kong pumatay, talagang gigil ako. Di ba, may mga ganon. We don't know. Wala pong nakakaalam ng laman ng puso natin kundi ang Diyos lang. And in the Bible, it also says na meron pong pusong bato, hindi po yung kanta. The heart that is hardened and the heart that is flesh. Ano pong pinagkaiba nila? Yung matigas, pwedeng pambato. Dahil yung matigas, hindi po napapasok. Tama? Kapag matigas na, wala na siyang pinapansin. Kapag matigas, wala nang pinapakinggan. Kapag matigas, hindi na correct. Hindi na itutuwid. Matigas na eh. Mahirap pag yung pag matigas sa isang bagay tapos nabalik ko, mahirap ituwid. Kanina nga yung mic kinakabit ko na UP pala, nalaglag siguro. Tapos hindi ko maitutuwid kasi nga bakal siya, matigas. Kailangan ko pa ng ibang puwersa para matuwid siya. But church, I don't know what the Holy Spirit is saying to you right now. Kagaya ng title ng mensahe ni Pibel, kamusta ang puso mo? How's your heart? Baka masyado ng bugbog yan. And dahil sa bugbog ng problema, ng mga pinagdadaanan, ng mga pagsubok, nagiging matigas ba yung puso mo o nagiging malambot? Alam niyo ba that sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, the second coming of the Lord Jesus Christ, ang same scenario po ng puso ng mga tao is like kagaya po ni Noah. Basahin natin dito po sa Matthew chapter 24, verse 37 to 39. Sabi po dito, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking. Tayo naman, kumakain naman tayo, tsaka umiinom. Umiinom ng tubig, tsaka ng kape. Marrying and giving in marriage. Up to day, the Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Napakahalaga po ng puso. Why? Dahil nakita po natin in the days of Noah, dahil gusto na lang ng mga tao na nasusunod yung mga gusto nila, hindi nila namalayan na may paparating na pala na baha. May paparating na pala ng baha. And they miss what the Lord is doing because they are so focused on what they want to do. They are so focused doon sa mga kasalanan na ginagawa nila. And they miss. Nagulat na lang sila, umuulan. Akala nila ulan lang ng isang araw. Akala nila ulan lang ng 2 araw. Akala nila ulan lang ng 3 araw. Hanggang sa umulan ng umulan at baha na pala ang buong mundo. And they miss na si Noah lang yung nakaligtas because si Noah lang yung nakinig at nagkaroon ng puso para sa Diyos. And imagine this, si Jesus po mismo ang nagsabi ng Matthew chapter 24. Matthew chapter 24 is the teaching about the end times. And imagine this, sinabi ng Panginoong Hesus, yung estado ng mga puso ng mga tao bago ako bumalik o bagbalik ko is kagaya ng mga estado ng puso ng panahon ni Noah. And doon dinescribe na yung puso ay so evil. And talagang i-mention pa dito sa salita ni Matthew na those who are marrying and giving in marriage. Wow!
wala po akong pinapatamaan o wala po akong gustong um, saktan po ngayong umaga na to. Pero gusto ko pong i-declare ngayon, dito po sa simbahan natin, na hindi po gusto ng Diyos ang pagli-live-in. Hindi po yun ang disenyo ng Diyos. If you really want the blessing of God, hakbangan mo sa pananampalataya na makasal. Mga kabataan, wag niyong hahayaan. Wag niyong hahayaan na yung magiging partner nyo ay alokin lang kayo. Tara, magsama na lang tayo. Unang-una, hindi lang yun batas ng Cornerstone. It is the law of God and it is the heart of God. Imagine the blessing that God has for you if only you will obey. Huwag po natin hayaan that paparating na pala si Lord Jesus. Tapos wala tayong kaalam-alam dahil ang nasusunod lang sa buhay natin yung mga gusto natin. Alam niyo po, isa sa mga lagi kong panalangin. Lord, break my heart for what breaks yours. Ano yun sa puso ni Lord? Bakit? Ayokong maging selfish na yung iniintindi ko lang yung sarili ko. But to really, Lord, ano ba yung gusto mo? Kasi napatunayan ko naman sa buhay ko na kapag inuna ko yung gusto ni Lord, siya ang bahala sa akin. Walang palya. Walang pag-aalinlangan. And as I invite the worship team, magkakaroon po tayo ng communion. And even, I ask the leader to distribute the elements. Alam niyo po, the first mention po ng salitang puso, the first mention po ng salitang puso, it speaks about how evil the heart is. Pero hindi po hinayaan ng Panginoon na manatili po sa ganun yung estado natin, kaya po patuloy po niya tayong binabago. Alam niyo po ang mensahe ng Diyos para sa atin ngayon. It is a reminder and the warning for all of us na patuloy po natin pabago yung mga puso natin sa Diyos. Pwede ko po ba kayo maimbitahan na tumayo? Ngayon po tayo po ay magkakaroon ng communion. And why we do communion is to remember what the Lord has done for us. Yung ginawa ng Diyos sa krus, na inalay niya yung kanyang buhay para matubos tayo sa ating mga kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan. Jesus died on the cross for us para mabago ang ating buhay at mabago ang ating puso. And today, as we partake the communion, as we remember the cross, alam ko po walang iba na makakapagpabago sa puso natin kundi ang Panginoong Jesus lamang. The power of the cross, as we remember, Lord, salamat that you died for us. Baguhin mo ang puso ko. That's our cry. Wala pong kayang magbago ng puso natin kundi ang Diyos lamang. Na kapag lumapit tayo sa Kanya, He will change it. And ngayon po, habang hawak po natin yung elemento ng communion, i-request ko po ang bawat isa na pumikit.
Ipanalangin po natin yung kagaya ng prayer ni David. Lord, search my heart. Lord, search my heart. Ipakita mo sa aking mga puso yung mga bagay na nagkokos ng puso ko na maging matigas, Panginoon. Yung mga bagay, Panginoon, na akala ko ay wala lang pero hindi na pala nasusunod yung kagustuhan mo sa buhay ko. Lord, search my heart. Sige po, itaas po natin ang elemento. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Lord, salamat sa pag-alay mo ng buhay mo. Salamat sa mga likod mong nalatayan. Salamat sa katawan mo, Panginoon, na nasaktan at nadurog para sa amin. And ngayon, inaalala po namin ang lahat ng may sakit, lahat ng milagro. Lord God, na kailangan ng milagro, we declare your healing. Lord God, even a broken heart, I pray that you will heal in the name of Jesus Christ. Those who has wounded hearts, Panginoon. Even as we partake, Lord God, this element of communion, Lord, salamat sa krus. Salamat sa pagpili na mamatay para sa amin. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, we thank you. And we thank you for your healing. Amen. Let's partake the element. Sa gayon din paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Lord, salamat sa banal na dugo mo, Panginoon. Lord, alam po namin that heart, Lord, pumps blood, Panginoon, sa amin para kami po ay magkabuhay. And right now, Lord, we just want to acknowledge, Lord, the power of your blood. Lord, yung dugo na pinuhos mo, Panginoon, sa krus. To cleanse us, Lord. Lord, salamat po. And I pray, Lord God, that you cleanse each and every one of us. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na humakbang, Panginoon, sa mga pagbabago na hinahamon mo sa buhay namin ngayon. That you will give us, Lord God, a new heart. Lord God, that yung matigas na puso ay mawawala, Panginoon, at papalitan mo ito ng pusong laman, Panginoon. Lord, we thank you for your blood. We declare that there's power in the blood of Jesus. Sinasaway ko ano mang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. I'm pleading your blood sa bawat pamilya na nandito. Lord, we thank you. We thank you, God. Inamin po natin. As we end the service po, ang hamon ko po sa bawat isa, that always make sure that our heart is right before God. Kagaya po nung panahon ni Noah, hindi po natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Jesus. But the challenge for us is to always check our hearts. It always make sure na ang ating puso ay nakahanay sa kagustuhan ng Diyos sa mga buhay natin. Tayo po ay manalangin, Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo ngayon. Lord, nandito po kami, inaalay ang aming puso't buhay, Panginoon. Sinasabi namin, baguhin mo kami, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon. Change our hearts, Lord God. Make our hearts flesh, Lord God, so we can lean sa mga ginagawa mo at sa mga correction mo, sa pagtutuwid mo, Panginoon. I know that there's available grace right now para tayo ay patuloy na mabago ng Diyos. And Lord, salamat po. Lord God, I pray and seal, Panginoon, na yung salita mo ngayon, Panginoon, na hindi manakaw ng kaaway.
We seal it by the blood of Jesus Christ. Lord, we thank you. Lord, we thank you for everything, Lord God. Lord, in your mercy, huwag mong hayaan, Panginoon, na kapag dumating ka, na ang mga puso namin ay malayo sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you. Lord, we honor you. Can we just worship God for a few moments, Lord? Thank you. Worthy Jesus. You're worthy, Jesus. You're worthy, Lord. You're worthy, Lord. You're worthy, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Taas po natin ang ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless po. Amen po. Amen. Bigyan nyo naman po ng isang matamis na mga ngiti at pagkamay ang bawat isa.